that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Rejoice in the Lord, He makes no mistakes. Oh, at the end of each path that I take, for when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Now I can see blessing comes from above. God strengthens His children and purges in love. My Father knows best, and I trust in His care. Through purging or fruit I will bear. Rejoice in the Lord, He makes no mistake. Oh, at the end of each path that I take, for when I am tried and purified, I shall come forth as gold. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Amen. Okay, maraming salamat po sa magandang awitin po na yun. Napapanood po sa ating lahat na marahil ay marami din tayong mga pinagdadaanan. Pero salamat sa Panginoon sa pagdadaan. Ang Panginoon hindi siya nagkakamali. No? Lahat ay may plano ang Panginoon na mabuti sa bawat isa atin. Let's just trust the Lord, no, sa ating pong buhay. Ngayon pong umaga ay muli tayo muli nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat muli natin mapapag-aralan ang kanyang salita. At ang salita ng Diyos, ito ay ating gabay, ito ay ating ilaw sa ating pang-araw-araw na mabubuhay. Ngayon pong buwan na ito, pinag-uusapan natin ang giving, no? Sapagkat ngayon ay August, no? Alam ng marami, pagka sinabing August ay tagtuyo, taghirap, inaagusto. Pagka sinabing inaagusto, ibig sabihin walang pera. No? Pero tingnan natin sa Bible kung meron niyang inaagusto. No? Kaya pag-aaralan natin, ano ba ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga blessings na kanyang ipinagkakalob sa atin, how are we going to manage our resources, no? So, gusto natin mga Bibles sa 1 Corinthians chapter 16, verses 1 and 2. 1 Corinthians 16, verses 1 and 2. Hindi rin kung bawat isa na tayo may magsitindig. Basahin natin ng sabay-sabay, no? Let's all stand and then let's read this together. Ready? Begin. Now about the collection for the Lord's people, do what I told the Galatian churches to do. On the first day of every week, each one of you should set aside some of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. God bless the reading of His Word.
Tayo po ay manalangin. Nagilang Diyos, salamat sa inyong kabutihan sa buhay namin. Salamat sa mga blessings. Salamat po sapagkat hindi mo kami pinipipig. Ang lahat ng needs namin, Panginoon, ay inyo mong pinagkakaroon. Dahil po po, Panginoon, sa patuloy na pag-aaral namin about giving, tulungan mo kaming maintindihan. Bakit mo kami tinuturuan at inuutusan na magbiyo? Makita namin, Panginoon, na ito ay first step para matanggap namin ang marami pang mga pagpapala buwan, Panginoon, sa inyo. Kaya samahan mo kami ngayong umaga sa aming pag-aaral. Buksan mong isip namin ang aming puso at ma-appreciate namin ang significance ng pagkakaloob, Panginoon. At ito po ay gawin namin bahagi ng buhay namin kahit saan man kami pumunta. Samahan mo yung lingkod sa kanyang pagbabahagi, nawa ay may bahagi niya ito ng maayos, maliwanag at may kapangyarihan. Ito ang aming dalangin sa mga na Jesus. Amen. Bago po na po ng lahat. Hindi ko po alam kung yung mga millennials ngayon, no? Sino ba yung mga millennials? At saka mga, si din millennial ka ba? Okay. At saka yung mga Gen Z, ay alam itong mga salukikain na ito ng Pilipino. Okay? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng, basahin niyo natin? Ready? Begin. Kapag may tiyaga, may nilaga. So, sa mga Generation X, nung kami yun, Gen X, ay alam nito, ang ibig sabihin ito. Pero sa mga millennials at saka sa mga Gen Z, alam niyo ba ibig sabihin nito? Okay? Kung titingnan, kung isa-summarize natin ito, ano ang ibig sabihin? Ito ay ano? Kung titingnan niyo yung picture, sino ba mahilig sa inyong mga whale? Mag-fishing. Okay, so, in short, ang ibig sabihin yan, ay pagka may magtsatsaga ka, pag marunong ka magtsaga, ay meron kang ilalaga. Ibig sabihin, isa na nga example, sa pangangawin, pagka wala kang tsaga, wala kang mahuhuli, wala kang mahuhuli. Kumbaga, sa pagtsatsaga natin, meron tayong makukuhang bunga. Sa pag-aaral natin, wala kang tsaga mag-aral, pagka nahihirapan ka na, gusto mo nang mag-quit, hindi tayo makakatapos. Diba? So, yan ang ibig sabihin ng kasabihan ito, o kawikaan na ito. At kung isa-summarize ko ito sa isang salita, kapag may tiyaga, ay may nilaga. Para sa akin, kung ikaw ay tapat, magtatapat, ay makatanggap ka ng blessing. Diba? Kung hindi ka mag-quit, kung hindi ka aayaw agad, hindi ka ma-discourage, hindi ka mag-slow down, lalo na sa ating pananampalataya, you will receive blessings from God. Okay? Ang pangalawa na kasabihan ay ito, ningas kugo. Ano yung sabihin ng ningas kugo? Yun, narinig ko yung sa umpisa lang magaling, sa umpisa lang nandyan, sa umpisa lang sumusunod. Diba? Pero later on, pagdating sa kalagitnaan, kumbaga sa sasakyan, tumitigil, umayaw. Diba? At itong dalawang kasabihan ito, totoo ito sa ating mga Pilipino. Diba? Kung tayo ay magtsatsaga, ay magkakaroon ng bunga yung ating pagtsatsaga. At madalas, tayo din mga Pilipino, magaling lang tayo sa simula. Pero, hindi natin natatapos. Sabi nga nila, we are good starters, but poor finishers. Sana baligtad, Kahit na poor starters tayo, pero dapat good finishers tayo. Alam niyo ba, ngayong umaga, may hahalin tulad din natin sa dalawang kasabihan na ito, ang ating pagbibigay sa Panginoon. Di ba? Tayo ba ay tapat na nagbibigay sa Panginoon? O tayo ay ningas tugod? Di ba? Sa ating pagbibigay. Pagka nakarinig lang tayo ng mensahe,
about giving, doon na tayo magbibigay. Pero baka hindi ganun ang mensahe ni pastor. No? O ng mga karal, magkakalimutan na tayo. Ngayong umaga mga kapatid, ang nais ko pong makita natin ang matutunan. Ngayon pong buwan ng August, no, itong theme natin, blessed to bless. No? Pinagpala ka para maging pagpapala. Okay? Kaya ka binibless ng Panginoon for you to become a channel of blessing also to others. Hindi ang blessing ay para itago mo lang. Ano? Angkinin mo lang. Pigilan mo. No? Hindi yun ang ibig sabihin kung bakit tayo pinagpapala ng Panginoon. Pinagpapala tayo ng Panginoon for us to bless others also. Okay? At yun ang pag-aaralan natin. I hope ito ang ma-absorb natin ngayong buwan ng August. No? That the blessings na ibibigay sa atin ng Panginoon, lagi ang thinking natin, ito ay pataguin natin para makatulong sa iba. Okay? Last week, napag-usapan natin, giving cheerfully. No? Giving cheerfully. Pagbibigay ng may kasiyahan. At last week, ang tanong ay, pwede bang mangyari yan? No? Pwede ka bang magbigay na tuwang-tuwa ka? No? Na masayang-masaya ka, wala kang pinagsisisihan, no? Wala kang pinanghihinayangan. Pwede bang mangyari yun? No? Una, dahil sinabi ng Panginoon, no? Sa pamagitan ni Apostol Pablo, pwedeng mangyari yan. Pero last week, nakita natin, yung 5 dahilan, bakit pwede mangyari that we can or we will give cheerfully. No? Una, when you know the concept or when the concept was understood. Pag alam mo yung dahilan bakit kailangan mo magbigay. Ng illustration nga ni Apostol Pablo, yung pagtatanim. No? Pagdami ng iyong itinanim, pagdami ng iyong aanihin. Di ba? At inilagay ni Pablo ang pagbibigay sa pagtatanim. So, ibig sabihin, pagka marami kang ibinigay, marami babalik sa'yo. Hindi ka ba matutuwa? Di ba? Sa iyong pagbibigay, alam mo, ibabalik yan ng Panginoon. At tandaan din natin ito. No? Na sa iyong pagtatanim, hindi yan overnight bubunga. Kasi yung iba nga, katulad ng illustration ko last week, mayroong nakarinig about giving, na pagka nagbigay, ibibless ng Panginoon. So nagbigay siya nung Sunday, nung Monday, inaabangan na niya. Ano? Nagbigay siya ng 100, nung Monday, inaabangan niya kung makakatanggap siya ng 1,000, eh hindi siya nakatanggap. Kaya the following Sunday, sabi niya sa pastor, hindi totoo yan. Yung pagbibigay. Tandaan natin, napakaganda ng illustration ng giving. It's about planting. No? Ang ibig sabihin nun, it takes time to grow. No? Katulad ng puno ng mangga, pag nagtanim ka ng buto ng puno ng mangga, 5 to 6 years yan bago tumubo at bago mamunga. Pero pag namunga ang malusog na puno ng mangga, mga 400 to 600 fruits ang mayroon. Isang buto lang yung inano mo, ha? So, di ba? Kung alam mong mamumunga, enjoy ka na magtanim. Pangalawa, kita natin, when your heart is transformed, no? Pag binago ng Panginoon ang buhay mo, magiging masaya ang pagbibigay. At katulad nung nangyari kay Zacchaeus. Nung mamit niya ang Panginoong Jesucristo, o bago niya mamit ang Panginoong Jesucristo, ano siya, kurang. Ano, para siyang mga, yung mga official natin dito. Government officials. Hindi naman lahat. Yung ilan lang. No, ang matindi siya magnakaw ng pera. Kasi chief siya ng mga tax collectors. Di ba? Pero nung mamit niya ang Panginoon, when his heart was transformed by the Lord, ang sabi niya, no, ibibigay ko yung kalahati ng kayamanan ko sa mga mahihirap. At kung meron akong niloko, 4 times ko ibabalik. So, di ba, naging generous siya? No? At naging, masaya siya sa kanyang pagbibigay because his heart was transformed. Many times, mga kapatid, tandaan natin, at dahilan bakit nahihirapan tayo magbigay. Maybe our hearts are not transformed yet by the Lord. Okay? And then, makita natin, when every need is provided, when all your needs are provided, dahil ang pangako ng Panginoon, pag nagbigay ka, the Lord will provide all your needs.
masaya ang magbigay. Kasi you know that the Lord will provide. Yung nawala sa'yo, ibabalik niya yun. Okay? So, hindi ka lugi. Right? And then, ang number 4, eternal investment. Eternal investment. Anong ibig sabihin? Lahat ng ibinibigay natin dito para sa gawain ng Panginoon. Okay? Para sa mga manggagawa ng Panginoon. No? Ang sabi sa 2 Timothy, sabi sa 1 Timothy chapter 6, no? Nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. When you share, no, when you are generous in your giving. So, ngayong umaga, magandang alalahanin natin, no? Kung ipapakita kaya ng Panginoon ang mga na-invest na natin sa langit, based sa ating pagbibigay dito, no, sa gawain ng Panginoon, sa mga manggagawa ng Panginoon, gano'n na kaya kalaki investment natin sa langit. Di ba? And then ang panghuli, it reflects God's purpose. Ang Panginoon, no, He is a God, He is a giving God. Lahat ng bagay, and then bakit nandito tayo ngayon? Because God keeps on giving. The moment na mag-hoard ang Panginoon, for example, patigilin niya ang hangin, ano yung nangyayari sa ating lahat? Kahit mga isang oras lang, walang hangin. No? Mamamatay tayong lahat. No? But God keeps on giving. So it reflects God's purpose. No? Nagbigay siya, kaya tayo rin magbigay. At nakita natin last week, masaya niyang ibibigay ang kanyang bugtong na anak. No? It pleases Him to send His Son. Okay? Para ano ito mangyayari sa Panginoong Jesucristo? Mamatay sa krus ng Kalbaryo. Sinong tatay ang gano'n? Matutuwa na ibigay yung kanyang kaisa-isang anak para mamatay. Pero, ang Diyos naman, natuwa siya to give, sapagkat ang sabi doon sa Hebrews, chapter 2, verse 10, marami kasi madadala, may babalik sa Panginoon, no, ng mga kasalanan. Okay? Kaya it pleases the Lord to send His Son. Dahil marami mga tao nanunumbalik sa Diyos. So, ngayon pong umaga, ay ang titingnan naman natin ay pangalawa na itinuro ni Apostol Pablo na dapat attitude natin sa pagbibigay. Ang una, giving cheerfully. Ngayon na umaga, giving faithfully. No? Pagbibigay ng may katapatan. Ngayong umaga, tapat ka ba sa iyong pagbibigay? Okay? As I've said last week, ang pagbibigay ay hindi lamang pera. You can give your time. Diba? You can give your effort. No? Tutulong ka. Okay? And of course, you can give your resources also. So, yan po ang forms ng pagbibigay. Pero, ang tanong, are you giving faithfully? Lalo na sa gawain ng Panginoon. At ngayon, ang tanong ulit, katulad nung unang tanong last week, giving cheerfully, pwede ba yun? Can you give cheerfully? So nakita natin yung 5 dahilan kung bakit pwedeng magbigay na masaya. So ang tanong ngayon, pwede ka bang magbigay ng may katapangan? Pwede ba mangyari ito? So ngayon, titingnan natin, dito sa talata natin pong binanggit, itong sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 and 2, may itinuro si Apostol Pablo. No? May ipinaalaala si Apostol Pablo sa mga Christian believers para makapagbigay sila ng may katapangan. At ang panalangin ko ngayong umaga, as we listen to this teaching, no? As we listen to these reminders of Paul, tayo rin mapalalahan na magtapat tayo sa ating pagbibigay. Okay? So, ang babalikan natin itong 1 Corinthians chapter 16. Okay? Ang si Apostol Pablo ay nag-request sa Corinthian church, no, na kung pwede, suportahan ang Jerusalem church. Bakit? Sapagkat ang Jerusalem church, na ito yung kanilang mother church, ay inuusig, no, pine-persecute. No? So, yung mga followers ng Panginoong Jesucristo na nagtatrabaho, tinatanggal sila sa trabaho. Dahil they are following the Lord.
So syempre, pagka wala kang trabaho, wala kang pera. Wala kang pangtustos sa family mo, no? Wala kang pangkain. So, ginawa ni Apostol Pablo, nag-request siya sa mga churches outside Jerusalem to help the Jerusalem church. At ito, binigyan ni Apostol Pablo ng idea, ito mga Corinthian believers, kung papaano, bakit kailangan tumulong sa Jerusalem church. Okay? So, ngayon, makikita natin, ipapaalala ni Apostol Pablo kung paano magbigay ng may katapatan. Okay? At nawa, mapaalalahanan din tayo na. There are 5 reminders. Okay? Ano yung 5 paalaala para tayo magpagbigay ng may katapatan? Ang una, we need to know that giving faithfully is for the believers only. No? It is exclusive for the believers. Hindi ka pwedeng humingi sa mga unbelievers, sa mga non-believers. Alam niyo kung bakit hindi pwede? Sasabihin ng mga hindi mga mananampalataya, naku, yung church na yan. No? Business yan. No? Kaya nga, mga kapatid, di ba? Siguro nakikita niyo yung ibang mga nangangaral sa mga kanto-kanto, sa bus, na may dalang offering bag. So talagang turn off yung mga hindi mananampalataya. Parang kita mo to. No? Ang ganda sana ng kanyang mensahe, no? About kaligtasan. Kaya lang, after that, biglang manghihingi ng offering. No? At yun po ang dapat natin tandaan, no? Na ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon, ito po ay for the believers only. Ano? Maliban na lang mag-volunteer yung mga hindi mga mananampalataya. Pero tayo po mga mananampalataya, no? Tayo po ay dapat magkaloob. No? Hindi lamang magkaloob once in a while, no? But faithfully, may katapatan. Ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 16, verse 1, ang sabi dyan, now about the collection for the Lord's people, do what I told the Galatian churches to do. Okay? So, ang sabi dito ni Apostol Pablo, no, tungkol sa collection, no, o yung iniipunin natin na pera, no, para ipagtulong natin sa Lord's people, yan yung mga believers sa Jerusalem. Ang sabi niya, do what I told the Galatian churches to do. Gawin ninyo kung ano yung itinuro ko sa Galatian churches, sa mga Christians sa Galatia. Okay? So, ano ba yun? Paano ba yun? Sabi sa Galatians chapter 6, verse 10. Basahin nga natin. Ready? Begin. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So, ang sabi dito ni Apostol Pablo, no? Ang turo niya sa mga Galatian believers, sabi niya, pagka meron kayong pagkakataon, no? Tumulong kayo, no? Gumawa kayo ng mabuti sa lahat ng mga tao, lalo na, especially, sa family of believers. Ang ibig sabihin, sa mga kapatiran natin, sa mga Christians, no? Tayo ay magbigay. Okay? At yun ang tinuturo niya sa mga Corinthian believers din. No? Unahin natin, i-prioritize natin, no? Na tulungan ang mga mananampalataya. No? Sapagkat giving faithfully, pwede mo lang sabihin yan for the believers. Kaya kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon ngayong umaga, no? It's our privilege, no? To give, to help our fellow believers. Okay? Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 4. Okay? Ang sabi niya, and now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. So, gusto kong tingnan niyo yung Macedonian churches. Sino ba yung mga yan? Ngayon, sabi dito sa mapa, yun ang Macedonia, 3 churches ang meron sa Macedonia, yung Berea, yung Philippi, at saka yung Thessalonica. No? Yan yung 3 churches na ang sabi po ni Apostol Pablo,
kung babalikan natin dito, in the midst of a very severe trial, sa kabila ng matinding pagsubok na pinagdadaanan nila, their overflowing joy and their extreme poverty went up in rich generosity. Pas din ito, overflowing joy and extreme poverty. Di ba ang opposite yan? Nagagalak sila, no? Talagang masaya-masaya sila sa kabila ng kanilang kahirapan. At sa kabila noon, ano sabi niya? Nagbigay sila ng marami. They gave generously. Rich generosity. Ang dami nilang binigay. Ang sabi pa dito, for I testify that they gave as much as they were able. No? And even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. No? Imagine, itong mga Berean believers, itong mga churches sa Macedonia, mahirap sila. No? Ito yung mga, kung halimbawa magsusulisit ka, no? Magsusulisit. Hindi ito yung mga tao pupuntahan mo. No? Hindi ka kakatok sa mga to para magbigay ng solicitation paper. Pero sila, dahil sila ay nagagalak sa kabila ng kanilang kahirapan, nagagalak sila, ang sabi niya dito, they urgently pleaded, nagmakaawa pa sila na please tanggapin niyo itong aming tulong. Siguro sabi niya Apostol Pablo, huwag na kayo. No? Huwag na kayo magbigay. Kailangan niyo yan eh. Diba? Pero nagmakaawa sila. Bakit? What's in their hearts? Because it is a privilege of sharing in this service to the Lord's people. Gusto nilang tumulong. And for them, sharing what they have is a privilege. Isang malaking pagkakataon. Hindi ito burden. No? Hindi ito parusa. No? Yung pagbibigay. At ang sabi nga niya, for I testify that they gave as much as they were able. Nagbigay sila ng higit sa kanilang kaya. So, kumbaga, ang kaya nilang ibigay ay 5 pesos. Pero binigay nila 10 pesos. Nakuha niyo po ako? No? Why? Because itinuturing nila na ang pagtulong sa mga mananampalataya isa itong privilege. No? Isa itong pagkakataon, no? Na hindi pwedeng palampasin. Mga kapatid, ganito kaya yung attitude natin when we give. No? We give because it is a privilege. Or we give dahil sabi ni Pastor no? Yan ang kalakaran eh. Nagbibigay ako kasi nakakayahan mo sa katabi ko, nagbigay yung katabi ko, tapos ako wala. Kakaiba ang attitude ng mga Macedonian churches. Sa kabila ng kahirapan nila, nagbigay sila ng higit sa kakayahan nila. Sapagkat for them, it is a privilege. So bakit ba kailangan nating tulungan? No? Bakit dapat nating tulungan ang kapwa mananampalataya? Bakit na lang hindi sila mag-solicit sa mga congressman? Di ba? Bakit hindi na sila mag-solicit sa mga senador? Di ba? O sa mga kontraktor? Bakit hindi na sila doon? Mali-mali ang mga pera ng mga yan. Okay? Bakit sa mga mananampalataya? Tandaan natin ito mga kapatid. Sa Ephesians chapter 2, verses 19 to 22, inihantulad ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa, basahin nga po natin ito, verses 19 and 20. Ready? Begin. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Okay, so tingnan mo natin itong 19 and 20. Tandaan po natin, bakit kailangan natin tulungan ang isa't isa? Sapagkat lahat ng mananampalataya, ang sabi niya, members of His household. Ang ibig sabihin, we belong to one family. Magkapamilya tayo. Magkapuso tayo. Di ba? Magkakapatid tayo. Kaya dapat magtulungan tayo. Because we are family. We support each other. Walang iwanan. Walang laglagan. Di ba? Natutuwa ako sa isang parent, kinaikwento niya, na tinuruan niya yung kanyang mga anak.
na talagang magtulungan at huwag magputangan. No? Basta nagbigay, hindi utang yun. Bigay yun. Diba? Pagka may pangangailangan, ano talaga? Support. Diba? Nakakatuwa yung ganong family. Hindi ka nakakabahan nun. Hindi ka matatakot at hindi ka maaawa sa sarili mo. Pagka alam mo na yung family mo is supporting you. Diba? At dito, inihantulad ni Apostol Pablo, ang church is a family. Kaya dapat tayo mong lahat ay magsuportan. Ano man ang pangangailangan natin, ano man ang kaya natin ipagkaloob. As I've said, hindi mo kailangan, kung wala kang pera na pagbigay, hindi lang yun ang pwede mong ibigay. No? Pwede mo siyang ipanalangin. No? Pwede mo siyang tulungan sa kung ano man ang kanyang ginagawa na mahirap. Okay? Kasi mga kapatid, alam niyo po, ito ang na-realize ko. Hindi padadaanin sa iyo ng Panginoon yung isang kapatid na may problema o nahihirapan nang wala kang pwedeng ibigay. Kaya pinadaan yun sa iyo, kaya na-meet mo yun, ano? Kaya nagkakilala kayo, kaya nakausap mo yun, because God will use you to help that person, to support that person. Diba? Kaya mga kapatid, tandaan natin, we are family. Okay? And then, ang sabi pa dito, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as chief cornerstone. And then, sabi pa dyan, in Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Ang pangalawa na inihatulad tayo ni Apostol Pablo, hindi lang sa family, but sa building. Sa isang building. No? Itong pader na ito. Okay? Akala natin, sa unang tingin, isang diretsyo yan. Di ba? Pero kung tatanggalin niyo yung pintura, tatanggalin niyo yung, ano tawag ng palitada ba? Yeah. Pag tatanggalin niyo yung palitada, ano makikita niyo? Patong-patong ng hollow blocks. Di ba? At kaya makinis yan, sapagkat kumpleto yung hollow blocks. Ano kaya magiging itsura niyan kung ang tawag nito, kulang-kulang yung mga hollow blocks na nilagay dyan. Di ba? At ano kaya mangyayari sa building na to kung yung mga hollow blocks, no, kung mga bungi-bungi siya, mahuna siya, di ba? Guguho pagka walang support. No? Pagka hindi magkakakonekta. Ganun ang isang bahay o isang building na matibay. Dapat you are connected. No? Hindi pwedeng mas marami dito, doon ko konti. Dapat balanse. Okay? Kaya, dapat magsuportahan tayo. No? Kung may nakikita tayo kapatid na para bang nalulungkot o nanghihina, no? Or nawawala na, no? Ang technology ngayon ay sobrang high-tech. Isang pindot mo lang. No? Isang click mo lang. Malalaman mo lang kung bakit nagkakagano siya. Isang word na, kumusta brad? O kumusta sis? No? Kumusta ka? Yung ganun lang, ang sarap ano lang, ang sarap basahin. Kahit napakaingit. Diba? Kasi ibig sabihin mo, may nakaalala sa akin. No? Kaya mga kapatid, we are a building. Kaya dapat tayo magsuportahan. At ito pa ang isa na inihatulad tayo. Inihatulad tayo sa family, sa building, at ang pangatlo, sabi niya sa Ephesians chapter 4, verses 15 to 16, basahin niya po natin. Ready? Begin. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as its part does its work. So tayo inihentulad sa body, sa katawan. So ang ibig sabihin dito, sabi sa verse 16, from Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament. So ang ibig sabihin, ito palang body parts natin. No?
yung bawat litid nito ay inilagay to support yung ating mga body parts. Ano ba yung ligamen? Yung cartilage ba yun? Yung mga ano dito. Diba? Mga litid natin ay ginamit to support. So, alam niyo habang pinag-aaralan ko to, naisip ko lang kung paano magsuportahan ang ating katawan. Unconsciously, ay yun nga, hindi natin ito napapansin. No? Halimbawa, nagutom ka. Kumulo yung tiyan mo, no? So, may mag-communicate sa utak mo na nagugutom, no? Kailangan ng pagkain. So, ang gagawin ng paa mo, pupunta ka doon sa lugar na may pagkain. Pag nakita mo yung lugar na may pagkain, ano gagawin ng kamay mo? Kukuha ka. O kaya, kukuha ko muna ng pera. Siyempre. O kaya, kung sa bahay ninyo, gagalaw yung kamay mo. Ano? At kukuha ka ng pagkain. Nabusog ka na ba nun? Busog na ako. Ginawa na ng paa ko at saka kamay yung part nila. Busog na ako. Tama ba? Hindi ba? Di ba? So, kailangan ng kamay. So, pag ayos na yung food, susubo sa iyong bibig. Busog ka na ba nun pag sinubo? Hindi pa. Kailangan ngunguyain pa yun ng bibig mo, ng ngipin mo, ng dila mo, no? Magkakasabayan. Tapos, busog ka na ba nun? Lulunukin mo pa. So, tatanggapin niya ng esophagus mo. At pagbaba nun sa iyong tiyan, tutunawin yan. So, kita niyo yung yung cooperation nila, na yun nga, hindi mo napapansin na nangyayari. What if, nagutom ka, gutom ka na, yung paa mo ayaw lumakad. Sinabing, off day ko ngayon. Di ba? Hindi ako gagalaw ngayon. O kaya yung kamay natin, hindi ako tumatanggap ng trabaho ngayong Sabat ngayon eh. Di ba? Or yung bibig natin. No? Kahit ang sarap ng mga pagkain na nasa harapan mo, kung yung bibig mo ayaw bumukas, wala mangyayari. So nakita niyo mga kapatid, yung support na binibigay ng isa't isa. Na hindi mag-grow. Sabi nga dito, in every respect, the mature body of Him. Mag-grow ang isang katawan kung ang bawat isa ay nagsusuportahan. Di ba? Pero the moment na hindi gumana yung isa, kahit isa lang, in fact, kahit nakalintingan, magkakaproblema ang katawan natin. So, mga kapatid, kailangan natin magsuportahan sa isa't isa. Sapagkat tayo po ay isang katawan. No? So, as a church, kung ipapakita kaya sa atin ng Panginoon kung anong klaseng katawan itong ating church by the way we support each other. Anong klaseng katawan kaya tayo? Matangkad ba tayo? Malusog ba tayo ng church? Sabi dito, we need to support each other. So mga kapatid, yan po ang una nating makikita. Bakit ang mga believers, we need to give faithfully? Because we need each other. Because we are likened to a building, to a family, and to a body. Okay? Yan ang design ng Panginoon sa atin. Magtulungan tayo sa isa't isa. Ang pangalawa, na paalaala ni Apostol Pablo ay according to how God blessed you. Na ayon sa kung paano ka pinagpala ng Panginoon. Meron akong nakausap doon, ang sabi niya, kung marami akong pera, ay, lagi ako magbibigay sa church. Kung kasing yaman ako nitong taong to, lagi ako magbibigay sa church. Hindi magdadalawang isip. Hindi ako magdadalawang isip. Hindi ko malilimutan yung illustration ni Pastor Alf. Siguro narinig nyo na ito. Pero yung iba, palagi ko hindi pa narinig. So, merong isang pastor at saka isang deacon na nagkwentuhan
about sa pagkakaloob. No? So, ang sabi ng pastor, Brad, kung meron ka bang mga manok, o meron ka bang, kung meron kang dalawang manok, ibibigay ko ba yung isa sa Panginoon? Abay, oo naman, pastor. No question asked. Basta kung meron akong manok na dalawa, sigurado, bibigay ko agad yun sa Panginoon yung isa. Eh kung meron kang dalawang baka, ibibigay ko ba yung isa sa Panginoon? Eh yes, pastor. Ibibigay ko agad yun. Hindi mo na kailangan itanong sa akin. Ibibigay ko agad yun yung isang baka kung meron akong baka. Ngayon sabi ng pastor, yung dalawang baboy dyan, ibibigay mo ba sa Panginoon yung isa? So, itong pastor yung baboy mo. Huwag mo nang pakialaman yan. Di ba? Sometimes, ang gusto natin ibigay yung wala tayo. Pero tandaan natin ito. Ang hinihingi ng Panginoon sa atin na ibigay natin ay yung blessing na binigay niya sa atin. Doon tayo kukuha. O hindi tayo kailangan magnakaw o kumuha sa iba para makapagbigay. Okay? Nasabi dito sa verse 2, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income. Ang ibig sabihin niyan, kung ano ang meron ka, doon ka kukuha. Okay? And then, sabi pa ng Deuteronomy chapter 16, verse 17, basahin niya po natin. Ready? Begin. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Okay? So, ang iyong ibibigay ay ayon lang or in proportion sa blessing na binigay sa iyo ng Panginoon. Okay? Huwag kang magaling sa Panginoon na ang Panginoon ay para bang hingi ng hingi. O kaya, in church na hingi ng hingi. Wala na nga akong pera eh. Ang hinihingi ng Panginoon sa atin, ang iniutos niya na ibigay natin ay buhat sa kung paano tayo bless ng Panginoon. And later on, makikita natin paano ba tayo i-bless ng Panginoon. Okay? Kaya pwede tayong magtapat sa ating pong pagbibigay. Possible na lagi tayong makapagbigay. Kasi ang Panginoon laging nagbe-bless sa atin. Hindi siya ma-absent ng blessing na binibigay sa atin during the week na lang. O kaya sa isang araw na lang. No? Ang advice ko sa inyo, upo kayo, bilangin niyo yung inyong mga naging blessing sa maghapon. Palagay ko kulang ang isang page ng notebook niyo para isulat lahat ng mga blessing. At sabi dito, no? Sabi dito sa 2 Corinthians 8:12, for if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what does not have. So ito, mga kapatid, magiging katanggap-tanggap lamang yung ating kaloob. Kung ito ay manggagaling sa kung ano yung meron ka. Pero kung halimbawa, iuutang mo pa, no? Or, sabi dito, pero kung ito ay according to what one does not have, hindi siya acceptable sa Panginoon. Acceptable sa Panginoon. Kung ano yung nasa bulsa mo, kung ano yung meron ka, doon mo kunin yung iyong ipagkakot. At kung gano'n, lagi tayo makapagbigay na regular. Kasi minsan gusto natin, malaki nga eh. Gusto natin, malaki lang yung ibibigay. Eh kaso, paano ka makapagbigay kung wala ka namang ganun malaking halaga? What if kung 10 piso lang nasa bulsa mo ngayon? Or ang pera mo ngayon? So bibigay mo mga 10 pesos or 5 pesos. Yun lang ang doon mo lang siya kukunin. Okay? At yun ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Kung doon mo. Pero kung, halimbawa, Brad, pwede mo pautangin mo ako ng mga 1,000 kasi gusto ko lang magbigay dito. So, hindi na utang ka pa. Diba? Tandaan natin, kukuha lang tayo ng i-offer natin sa kung paano tayo bless or buhat doon sa blessing ng Panginoon na binigay sa atin. So, hindi siya magiging mahirap. Di ba? Hindi siya magiging traumatic yung pagbibigay. Kung ito ay galing sa kung ano yung pagmeron ka. Ngayon, kung wala
kang ibibigay, kung wala, anong tawag dito? Kung hindi ka blessed ng Panginoon, which is impossible, pero in case, hindi ka blessed ng Panginoon, then God is not expecting you to give. Kasi wala siyang blessing. Kasi ito ang ang patakaran. It's based on His blessing. Nakanya ako? So, we can give faithfully based or according sa blessing ng Panginoon. Ang sabi sa 2 Chronicles chapter 29, verse 14. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from you. Ito po ay noong sinabihan niya po ni King David na magtatayo siya ng templo ng Panginoon, pero hindi siya pinayagan. So, ginawa ng ni Haring David, siya na lang ang nag-raise ng fund para may patayo ang templo ng Panginoon. At alam natin na si Solomon ang inassign. So, nag-raise siya ng fund para hindi niya pampatayo. At ang dami na tumugon, ang dami nagbigay sa Panginoon. Kaya ang sabi ni King David, who am I and who are my people? No? That we should be able to give as generously as this. Sino ako? At sino itong aking mga kababayan na makapagbigay kami ng ganito karami? And then sabi niya, everything comes from you. Itong meron kami, hindi ito galing sa amin. Hindi talaga ito galing sa bulsa namin. Hindi talaga kami may-ari nito. Ang sabi niya, everything comes from you. And we have given you only what comes from you. Kung baga, isinagsauli lang namin sa iyo kung ano yung ibinigay mo sa amin. Nakuha niyo ako. So, tandaan po natin, lahat ng meron tayo, lahat ng ari-arian natin, no? Hindi po atin yan. Pahiram lang yan sa atin ng Panginoon. And for us to be good managers, faithful managers, kailangan ibigay natin, ibalik natin sa. Kumbaga, hindi natin pwedeng sabihin na, akin to, pinaghirapan ko to, no? Pinagtrabahuan ko ito ng 8 hours. Nag-overtime pa nga ako eh. Pero mga kapatid, yung lakas, yung opportunity to work, galing sa Panginoon yun. No? At yung job na yun, galing yun sa Panginoon. Di ba? So lahat ng bagay ay sa Panginoon. Pero ito nga, ang sabi ni King David, itong ibibigay ko sa inyo, ay hindi naman akin. Ito'y sa inyo. Kaya maluwag ang kanilang loob. No? Kaya sila ay masaya. Kaya tapat sila na nagbibigay sa Panginoon. Kasi ang perspective ni King David sa lahat ng blessing sa kanya, lahat ng resources niya, hindi kanya yun sa Panginoon. Di ba mas madaling magbigay or magsauli kung yung gamit ay hindi sa'yo? Di ba? Di ba, nanghiram ka ng pala, hindi naman sa'yo. Pagka inano na yun, anong tawag dito, kinuha na niya, di ba madaling magbigay? Hindi naman akin yan eh. Ganun din po ang mga resources natin. Hindi atin ito, it came from God. At ibinabalik lang natin sa Kanya. So, ang sabi sa Philippians chapter 4 verses 18 to 19, nakita natin ito last week. No? Ito ang igaganti ng Panginoon pagka nagbigay tayo sa gawain niya at saka sa mga manggagawa niya. Okay? Basahin na po natin. Ready? Begin. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So, again, God said to last week, itong verse 19 ay hindi ito pinangako sa lahat ng nagkukulang. Okay? Ito pong verse 19 ay ipinangako sa lahat ng nagbibigay sa manggagawa at sa gawain ng Panginoon. Okay? Na ang sabi niya, pagka, halimbawa,
yung inyong pera ay mataas na ang patas. No? Pagka kumuha ka doon, ang gagawin ng Panginoon, magpo-provide siya ng pangtapal mo doon, pampalit doon. Na ang basis ng kanyang pagtulong sa iyo is according to the riches of His glory. No? According sa kayamanan sa langit. No? Ang ibabalik niya sa iyo. Gaano pa kayaman ang langit? Kung papag-aralin natin ang Book of Revelations, makikita natin kung gaano maganda. Although, hindi talaga natin kayang i-picture kung gaano kaganda ang langit. Pero one thing is sure, napakaganda nito, napakayaman ng kalangitan. So the Lord will meet all our needs. Sabi niya, all. Hindi some of your needs. Hindi few of your needs. Ang sabi niya, all. No? Kaya yung expression na sana all, applicable yun sa Panginoon. No? The Lord will meet all your needs. The Lord will supply all your needs. When you give to God's workers and to God's work. Okay? I hope naintindihan po natin ito. So, ayan po ang pangalawa na paalala ng Apostol Pablo. No? For us to give faithfully. No? Na pagbigay tayo ng tapat sa Panginoon, kung alam natin na ito ay exclusively for us, kailangan natin magtulungan ng mga mananampalataya. Pangalawa, according sa kung paano ka pinagpala ng Panginoon. And then ang pangatlo, it should be intentional and personal. Ano? Ang pagbibigay sa Panginoon, dapat ito ay, Tagalog sa intentional, sanasadya. Sasadyain mo ito, at ikaw mismo ang gagawa nito. Hindi yung katabi mo, hindi yung parents mo, hindi yung kamag-anak mo, or kung sino man. Ikaw personally ang dapat gumawa nito. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money. Okay? Pansin niyo yung word na each one of you. Okay? Bawat isa sa inyo. Hindi by family. Hindi sinabi niya na your family or each family will set aside, or hindi niya sinabi each group like singles, professionals, laymen, bumiso, ang magbibigay, kundi each one of you. Each personal. And then ang sabi niya, set aside. Intentional. It should be intentional. Talagang itatabi mo siya. Huwag ka maghihintay na may sukli. Parang kung may sukli, o kaya kung may maiwan sa aking mga pagkakagastusan, makapagbigay ako. Pero sorry na lang pagka naubos. Wala akong ibibigay. Kaya nga, napakahalaga nito. Bawal sa inyo. Dapat yung unahin, pagka dumating ang income, set aside right away. Ibukod nyo na agad. Huwag nyo munang isipin yung, babayaran ko to, babayaran ko to, babayaran ko to, bibilhin ko to. Sa una pa lang, ay atin na po tanggalin yung para sa Panginoon. Let us set aside. Meron niyang laging kinikwento yung mga pastor pagka nag-preach about giving. Meron daw isang lalaki, Pastor, saan daw kukuha ng aking pagkakaloob? Sa gross income ko o sa net income ko? Ang sagot sa kanya ng pastor ay gaano ba kalaki ang gusto mong blessing na ibalik sa ng Panginoon? Gross or net? So, siyempre, human as we are, gusto natin mas marami. So, sa gross, bago pa nyo bawasan lahat ng mga gastusin, doon kukuhanin nyo na agad. At ito po ang aking experience. Lalo na ng estudyante pa ako. Kasi sabi ko, estudyante naman ako, bakit naman ako kailangan magbigay? Pero ang napapansin ko, basta't ako ay yung pag nagbigay sa akin ng allowance yung kapatid ko, nung ako ay nag-aaral pa sa Bible school, inaano ko talaga, tinatabi ko agad yung aking tithe, yung aking giving. At salamat sa Panginoon, during the week,
ay ang dami ko pang naiipon, ang dami pang natitira doon sa aking allowance. No? Nakapag-share pa ako ng blessing sa iba na hindi ko maintindihan kung paano nangyayari yun. Yun ang himala ng Panginoon. Yun ang himala when you faithfully give to the Lord. Okay? Pagka ibinukod mo na, no? When you intentionally set aside yung para sa Panginoon, personal. Okay? Hindi mo kailangan utusan or kaya, again, hindi mo pwedeng sabihin na, pwede bang ipag-type mo na lang ako? O kaya, ikaw na lang yung magbigay for me. Hindi. Sabi ni Apostol Pablo, it should be personal. Each one. Okay? Ang sabi sa Proverbs chapter 3, verses 9 and 10, basahin niya po natin. Ready? Begin. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So, imagine, pag magbibigay ka pala, isipin mo na I'm going to honor the Lord. Paparangalan ko ang Panginoon through this. Okay? Kung baga, papasalamatan ko siya dahil blines niya. At ang sabi pa nga niya doon, with first fruits of all your crops. Alam niyo, ang ugali ng mga Israelites, no? Pagka sila'y nagtanim, yung unang ani, lahat yun binibigay sa Panginoon. No? At, anong sabi? Sa verse 10, then your barns will be filled to overflowing. Yung inyong mga bodega, no? Yung inyong mga lalagyan, ay hindi lamang mapupuno, aawas pa ito. Okay? Tapos ang sabi pa dito, and your vats, hindi ito yung vats sa mga binibili. Kundi yung vats dyan, ito yung parang, ang tawag dito, jar ng tubig. At ang sabi dyan, laging puno. No, kasi noon, mahilig sila sa wine. Pero yung wine nila noon, ito yung galing sa grape. No, grape juice. Okay. Lagi siyang puno. Hindi yan maiiga. No? Tuloy-tuloy yan na hindi mababawasan. So, makikita po natin itong mga principles na ito na tinuturo sa atin ng Panginoon in giving. Sino magbe-benefit? Ang Panginoon ba? Lalo bang yayaman ng Panginoon pag ibinigay natin yung para sa Kanya? Hindi po, di ba? Ang sabi niyan, pagka sa iyong pagbibigay, no, pinarangalan mo ang Panginoon. Sabi niya, your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Sabi pa sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ito yung nakita natin last week. Sabi niya, what you have decided in your heart. Okay, pansinin po natin itong talatang ito, lalo na yung highlighted. Sabi niya, what you have decided. Ano ang basis ng desisyon mo? Okay? Ano yung magiging basis? Kung paano ka magbibigay. Alam niyo po, kung pag-aaralan natin sa Bible, ang pagbibigay, meron ka lang makikitang dalawa na amount na pwede mong ibigay sa Panginoon. Una, 10%. No? Sa Malaki chapter 3, verse 10, sabi ng Panginoon, prove me. No? Pagka binigay niyo yung tithes niyo, prove me, I will open the windows of heaven and will bless you. Okay? Ang pangalawa, more than 10%. In fact, kung makikita natin, sa New Testament, sabi nga nila, sa New Testament, wala na mga tithes. Totoo yun, no? Pero, ang ibinibigay sa New Testament ay lahat. Katulad kung naalala niyo yung isang babaeng balo na nag-offering ng 2 cents at saka yung mga Pharisees na nagbigay ng maraming. Nasabi ng Panginoon, mas maraming binigay ng balo na 2 cents kaysa itong mga mayayaman na ito na nag-offer ng maraming pera. Kasi, yung 2 cents na yun na lang ang pera ng balo na yun. Samantalang itong mga mayayaman na ito, mga barya lang nila yun yung kanilang in-offer. Okay? So, sa Bible,
No? Walang 9%, walang 5%, or 1%. 10% ang, kumbaga, minimum. No? So, anong basis ng decision natin sa ating pagbibigay? Kung ano yung sinabi ng Bible. 10 or more. And then, ano pa ang magiging basis ng decision natin? Ano ang mangyayari pag nagbigay tayo? Nakanya mo? Anong gagawin ng Panginoon sa atin pagka nagbigay tayo? The Lord will bless us. Diba? Sabi nga ng isang quotation, you cannot outgive God. No? Yan ang sabi ng illustration lagi ng isang pastor, pag binigyan mo ng isang kutsara ang Panginoon, ang ibabalik niya isang pala. Ano? Pag binigyan mo ang Panginoon ng isang baso, isang balde ang ibabalik niya sa iyo. You cannot outgive God sapagkat napakayaman ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ang dahilan bakit tayo tinuturuan ng Panginoon magbigay, not to benefit the Lord, but for our benefit. No? Para makita natin how rich, how powerful our Father, our God is. Di ba? So, yan po ang pangalawa, ang pangatlo na makita natin. Dapat intentional and personal ang ating pong pagbibigay for us to give faithfully. No? Hindi tayo na-influensya ng kung sino man, hindi tayo pinipilit. No? Hindi masama ang loob dapat natin sa ating pagbibigay. Ang pang-apat, this should be done regularly. No? Itong pagbibigay ng may katapatan, dapat gawin ito lagi. Okay? Nasabi dito sa verse 2, each one of you on the first day of every week. Okay? So magbibigay ka, ang schedule ng pagbibigay mo on the first day of every week. Ibig sabihin, every week, nagbibigay ka on the first day. At alam natin, kung titignan natin yung ating mga calendars, the first day of the week is Sunday. Hindi Monday. Hindi rin Saturday. It is Sunday. Okay? Ang sabi dito ni King David, basahin natin ito. Ready? Begin. Ascribe to the Lord the glory to His name. Bring an offering and come into His courts. So, sabi ni King David, ibigay mo sa Panginoon yung kalwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan. At sa pagpunta mo sa templo, yung courts dyan yung temple, you have to bring offering. Eh tayo, di ba, tuwing first Sunday tayo, tuwing Sunday tayo, pupunta sa simbahan. So, sabi niya, bring offering. So, every time na tayo pupunta sa church, dapat meron tayo dala na kaloob para sa Panginoon. And then, ang panghuli, hindi lamang we should do this regularly, but ang panghuli, we need to handle this with advance planning. Gawin natin ito na may paghahanda, mga kapatid. Dito maraming naiinis. No? Maraming nata-turn off pagbibigay ang pinag-uusapan. Kasi, sinusurpresa. Nasosurprise lahat ng mga tao na dumadalo. Diba? Pero ito'y ating paghahandaan. Ito po ay magiging magaan at magiging faithful po tayo sa pagbibigay if we are always prepared. Paano ba yun? Sabi dito, at the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up. So mga kapatid, ito po ang gusto kong makita natin ngayong umaga. Sa ating pong pagbibigay sa Panginoon, sa bahay pa lang, planuhin nyo na, ano ba yung bibigay ko? Kano ba yung bibigay ko? Ano ba ang nakalagay sa Bible na dapat ibigay ko? No? Ano ba paano ba bless ng Panginoon this week? So doon ako kukuha ng aking ibibigay. Okay? You plan it. No? Tapos ilagay mo na sa sobre. Para pagdaan ng offering bag, bigay. Hindi yung pagdating mo pa lang dito, ay, offering na, naku. Tingin ka sa sa wallet mo. Naku, ang laki nitong ang laki nitong pera ko, wala akong barya. Diba? So, minsan, yung iba, mapapakabot na lang. Naku, bakit ko ba naibigay yun?
dapat kaya may panggastos ko yun eh. No? Pero dahil nga hindi siya nakapag-prepare, hindi tayo nakapag-prepare, yun parang hinayang na hinayang ka. O kaya masama ang iyong loob, no? Na naibigay mo siya. Tandaan natin, God loves a cheerful giver. Ang gusto ng Panginoon sa ating pagbibigay, masaya tayo. At itong mga paalala ito, mga kapatid, na nakita natin, we need to set aside. We need to prepare it in advance. Okay? Itong mga giving natin. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 5, so I thought it necessary to urge brothers to visit you in advance and finish the arrangement for the generous gift you had promised. Then it will be ready as a generous gift, not as one grudgingly given. So dito, bago dumating yung Sunday, no, parang itong punto ni Apostol Pablo dito, bago dumating yung Sunday, no, i-prepare nyo na ng Saturday. Nagpadala na siya ng mga tao, no, na parang ipaalalahanan itong Corinthian Church nung kanilang ipinangako na itutulong sa Jerusalem Church. Okay? Para pagdating ng Sunday, ng offering, ibibigay mo na lang. Wala nang struggle. Wala nang magugulat. Kasi everything is well prepared. Mapagsubukan niyo. No? Ewan ko lang, ngayong umaga ba, nakapag-prepare kayo to give. Subukan nyo next week. No? Again, tandaan nyo kukuha lang kayo doon sa mga halaga na bless kayo ng Panginoon. Okay? And then, you prepare. Be prepared in giving to the Lord. Set aside. So, yan po ang makikita natin na paalala ng Apostol Pablo for us to give faithfully. Tandaan niyo po itong talatang ito, itong verse 19. Sa lahat ng mga nagbibigay sa Panginoon, ang sabi sa verse 19, and my God will meet all your needs. Ano po ang ibig sabihin? At saka anong gusto kong makita natin dito? Nung inutusan tayo ng Panginoon to give faithfully, una niya yung ginawa sa atin. He was faithful in giving. Kasi nung sinabi niya, God will meet all your needs, ang ibig sabihin niya, halimbawa ngayon may pangangailangan ka, the Lord will meet it. The Lord will provide it. Bukas, meron ka ulit pangangailangan. The Lord will provide. Sa next year, meron ka ulit needs. God will provide. He will faithfully give and give to us. Okay? Kumbaga, ewan ko natatandaan niyo ito na sinabi ko, lahat ng inuutos sa atin ng Panginoon, ginawa niya muna. Siya muna nagsimula. Kaya nung inuutos tayo magbigay ng Panginoon, sa Panginoon, basahin niyo sa salita ng Panginoon, kung gaano karami at kung gaano ka-regular, ka-faithful ang Panginoon sa pagbibigay sa atin. Kaya sabi ko sa inyo, the reason why we are here right now, because God gives faithfully to each one of us. He keeps giving us life. No? Pagmulat pa lang natin kaninang umaga, binigyan na tayo ng Panginoon ng buhay. Alam niyo ba, maraming mga tao ang hindi na nagigising. No? May mga kaibigan kami na hindi na umabot sa August, July pa lang namatay na. Di ba? Pero the fact na tayo nagigising tayo every morning, that means it's God's gift sa atin. Kaya hindi natin pwedeng sisihin ng Panginoon or magtampo tayo sa Panginoon na tayo ay pinapahirapan. God gives everything that we need. Nasabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot His own things. Handaan niyo po ito. Kahit hindi tayo magtapat sa Panginoon, the Lord will always be faithful. No? Sapagkat hindi niya pwedeng saluwatin yung kanyang character na faithful. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat meron tayong sinasamba ng Diyos na tapat. Kaya naman mga kapatid, pagdating sa pagbibigay, magtapat din tayo. Diba? Meron akong salary kayo na create dahil sa pag-aaral natin ito. Kanina may dalawang salary kayo tayo nakita, di ba? Pag may tiyaga, may nilaga, no? May naskugon.
Pero dito po sa pagbibigay ng may katapatan, may nabuo akong salamin kayo. Hindi ko alam kung narating nyo na ito sa iba. Pero ang naalala ko lang ay, kumbaga, naisip ko ito. No? Siguro, ang Panginoon ang nagdinta sa akin. At pwede din natin ito panghawakan. Kasi sabi dito, ang taong sa Diyos ay tapat ay ano. Tama ba yan? Do you agree? Basahin na natin. Ready? Begin. Ang tao sa Diyos ay tapat ay dapat sapat. Tayo na natin. Let's pray. Panginoon, salamat sa liwanag ng inyong salita. Many times ay nahihirapan kami na pakinggan ang tungkol sa pagbibigay. Sapagkat ang feeling namin, mawawalan kami. At ang feeling namin, hindi na yung babalik. At ang feeling namin, mas mahihirapan kami. Pero salamat, Lord, sapagkat maliwanag ang inyong salita na ginagamit mo ang paraan na ito ng pagbibigay para mas pagpalain pa. Kaya, Panginoon, sa umaga nito, ayusin mo po ang puso namin. Hindi lamang matuto kaming magbigay na may kasiyahan. But this time, Lord, help us to give faithfully. Sapagkat sa pagtatapat namin ay patuloy din na ma-experience namin ang katapatan mo sa pagkakaloob at pagbabalik ng mga halaga na binigay namin sa iyo. At salamat po sa quotation that we cannot outgive God, na yun po ay aming naranasan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtapat sa inyo upang kami ay laging magkaroon ng kasapatan sa amin. Salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Para po sa atin.